Okay, mga kapatid. Alright. Yes, yo. Meron tayong panonoorin kasi nakalagay dito, no? Galing sa ang balita ngayon. Bibigyan mo natin ng reaksyon at syempre opinion. Nakalagay si Ping Lacson ang nagpatotoong si BBM ay ubod ng... Nakalagay dito, tanga eh. Binasa ko lang ha, hindi dito yan. Sa Pinas News Insider, nakalagay dito sa ating ibabalita sa inyo or panonoorin natin na balita at ating gagawan ng reaksyon at opinion na galing sa Pinas News Insider. Ito po ang pinaka-title. Heto, nag-leak na. Umamin si Lacson sa Senado. Wala nang takas lahat sa Palasyo, Kamara, Boying at Soto. Base sa aking pagkakaintindi at pag-unawa, parang nadulas. Kasi hindi pwedeng bumaliktad talaga to mga kapatid eh. Ano to, mahal nila si PBBM nila eh. Panoorin na ho natin to mga kapatid. Habang nag-i-intro tayo, palike naman. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Yes. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, i-play na po natin ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, huwag mong ugaliing magpaikot ng tao para sa kasinungalingan mo dahil baka ikaw rin ang mahihilo kapag sinampal ka ng karma mo. Ito ang tila sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos aksidente di umanong nilaglag ni Ping Lacson si Bongbong Marcos matapos sinubukan nitong pagtakpan ang mga di umano'y kabulastugan na nangyayari sa palasyo matapos ang nakakagimbal na pagbubunyag ni dating ako Bicol Representative Saldico tungkol sa manumalyang insertion at flood control scandal na kung saan pinangalanan si Bongbong Marcos, Romualdez, Bersamin at Pangandaman na tigla sangkot. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ayun pa sa kumpirmadong balita mula sa source na ang balita ngayon sa kanilang official Facebook page account. Si Ping Lacson ang nagpatotoo na ubod ng tanga si PBBM. O ang reaksyon ng veteranong broadcaster na si Jason Sa matapos ang pahayag ni Senate Pro Tempore Pampilo Ping Lacson na umano'y na misrepresent lang ni Pangulong Marcos Jr. sa issue ng 100 bilyong budget insertion na ibinulgar ni dating Kong Saldico. Sa kaniyang komento, hindi nagpigil si Son. Ano? Na-misrepresent lang? Talaga? Basahin natin, Kapitulo 1, 3-4 ng ang balita ngayon, ha? Ito ang reaksyon ni... Dito tayo sa bandang Lacson umano'y na-misrepresent lang ni Pangulong Marcos Jr. sa issue ng 100 bilyong budget insertion na ibinulgar ni dating Kong Saldico. Anong ibig sabihin na misrepresent? Ibig sabihin, represent talaga yon, na misrepresent lang? Yung 100 billion? Ano to? Parang pag-amin ba to? Yun ang pagkakaunawa ko at pagkakaintindi. Dito sa pinanonood natin ha, sa kanyang komento, hindi nagpigil si Sonsa. Si Ping ang nagpatotoong si BBM ay ubod ng tantanan. Ay. Sabihin na nabukulan ito ng 25 billion kickback ng harap-harapan ng alalay. Sige nga, panoorin natin ha. Si Ping Lacson ang nagpatotoong si PBBM ay ubod ng tanga nang sabihing nabukulan nito ng 25 billion kickback ng harap-harapan ng alalay. Tila ipinaparating na kung totoo na nabulag o naloko ang Pangulo ng sarili niyang tao. Kaya nang ipinahayag ni Lacson, mas lalong nakakasama ito sa imahe ni Marcos Jr. Hala, edi parang binulgar niya na rin ano? Dahil ipinapakita raw nitong hindi niya alam ang nangyayari sa paligid niya Ay, at nabibiktima pa umano
umano ng sarili niyang mga tauhan. Sa naunang Hala! pahayag, sinabi ni Lacson na malinaw sa mga ebidensya na hindi sangkot si Marcos Jr. sa kickback scheme. Giit niya, mismong pagveto ng Pangulo sa 1.15 billion sa mga proposed insertion ang patunay na illogical na siya ang nag-utos na ipasok ang mga ito. Dagdag pa ni Lacson, taliwas sa pahayag ni Saldico na nagdala raw ito ng 25 bilyong kickback sa Pangulo. Lumalabas umano sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ibang tao ang humawak ng umano'y kickback mula sa 52 billion at hindi ito napunta kay Marcos Jr. Ayon sa pagsasalarawan ni Sonsa, hindi nga nakakatulong kay Marcos Jr. ang ganitong depensa. Ang pagsasabing nabukulan ng Pangulo ay para na rin umanong pag-amin na hindi niya kontrolado ang sariling administrasyon. Hindi niya nababantayan ang bilyong-bilyong pondong dumadaan sa kanyang opisina. So, ibig sabihin, ano ba to? Paano ba natin itatagalog to? Nalusutan siya ng kanyang mga nasa paligid. Kaya siguro sinabi ni Mr. Sonsa na parang anga-anga itong si BBM. Hindi niya alam na may nakalusot na. Parang yung sa kanta na, sinabotahi ka na nga, nakanganga ka pa. No, sinabotahi ka na nga, tanga, nakanganga ka pa. Parang nakaganon. Hindi niya alam na mayroon ng mga nangyayaring anomalya. Base yan sa ating pinanonood, mga kapatid. Ganyan ang ating pag-unawa. Bakit ganon? Bakit? Siya ang Pangulo eh. Di ba dapat sabi niya pinag-aralan niya yung budget, ganito yung nangyaring budget, pinag-aralan, pero lumalabas, tsa-tsa-tsa. Anak ng teting naman, mahal na Pangulo. Grabe. Bukod sa nangangamote na sila sa nangyayari sa ating Pilipinas, ang daming kalamidad, sakuna, lindol, no? Oo. Yung budget, ginagawa nilang bata yung mga sambayan ng Pilipino eh. Sinasabi ni Castro, mabalik na yung tiwala ng Pilipina, ay ng mga kababayan Pilipino. May tiwala, mataas pa rin ang tiwala ng Pilipino. Pero sasabihin ng Pangulo, ibabalik namin ang tiwala ng Pilipino. Sino ba talagang nagsasabi ng totoo? Yung mga nasa paligid niya o siya? Ang gulo. Tuloy tayo. Salisang maloko ng sariling alalay. Ilan sa mga netizen ay sumang-ayon din. Sinasabing kung totoo ang depensa ni Lacson, mas seryoso itong problema sa pamamahala kaysa mismong aligasyon ng kickback habang patuloy ang pag-iinit ng issue. Lalong tumitindi ang pressure sa Pangulo at sa kanyang mga kaalyado upang harapin ang tanong na kung nabukulan nga ba si Marcos Jr. Sino ang nagbulsa at bakit hindi niya ito agad nalaman. Nalusutan eh. Parang ganun ang nangyayari. Tuloy natin Ito po ang magiging topic natin for today. Sara, malapit nang maging presidente. Uy! Ito ang inaantay ng buong Pilipinas. Even yung mga kababayan natin andyan sa abroad, kapit lang, pag-uusapan po natin ito. Ha? Maganda to ha. Sara, may go signal na sa militar. Di umano. Iyon. Pangatlo, Pinky. May video ng kababuyan. Ito na. Alam mo na yan, si Pinky. Ikaw nang bahala. Mamaya, pag-usapan din natin yan. Pero mas interesado ako doon ng ating BP Sara. Maganda yan. Tuloy-tuloy na natin mga kapatid. Dire-diretso po tayo ang sumbong. Galing ito kay Kuya Coach Oli na in-upload din po sa ating Pinas News Insider. Maraming salamat. Diretsoin na natin to mga kapatid. Here we go. Saan na ba yun? Sino ito? Lolo, tatay, anak. Puro magnanakaw, di umano. Lagay nyo agad sa comment section. Si anong apelyido sa buong Pilipinas, in the whole Philippines, in the Philippine history, na mayroong 3 generasyon ng magnanakaw. Ito, good news ha. Pag-usapan natin to dahil meron tong kumbaga sa behind the scene na usapin. Pag-usapan natin.
Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sakaling magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Sabi ng bise, Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi Ayan. So, naalala nyo, nung linggo tinanong siya, ready ka na ba pumalit kay Bongbong Marcos kung sakaling magkaroon ng kudita, etc., etc. Legal po yan ha, nasa legal na paraan. Okay. Hindi niya sinagot. Hindi ko muna sasagutin. Pero ngayon, magkakagulo tayo niyan. pero kanina sa isang ambush interview kay VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. ayan, if anything na may happen na mag-resign si Pangulong Marcos, kung mag-resign si Marcos, how do you uphold the Constitution mandate as a VP? O anong gagawin mo as Vice President? In case of course, there is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun, ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. Yo, nasa batas po yan. Tatandaan po natin ha. Grabe. Kaya nga, ang laking suntok, parang ang laking karma, although hindi ako naniniwala sa karma, ang laking balik. Oo. Kasi dilawan po. Ha? Panahon ni Cory, sila ang nagtatag niyan sa 1987 Constitution. Pag matatanggal ang presidente, Vice President. So, sila ang may ginusto nyo yan eh. Ngayon ang may ayaw niyan, yung mga dilawan. So talagang litong-lito na ang dilawan. Hindi na nila alam paano palulusutan ito. Ha? Ang dami na nilang nakaing-tain ni Bongbong Marcos. Naku-corner pa sila. Bumabuelta sa kanila. Gawa nila yan eh. Pero ngayon, ready na si BP Sara maging presidente. Okay? Meron po ako nakausap. Nung nagpunta ako doon sa may mga rally. Tapos, ako'y nagtanong-tanong lang doon sa mga tao. Meron din ako mga kaibigang natanong, hindi naman sa rally, sa ibang lugar. Tinatanong ko rin kasi gusto ko makita yung mga pulso ng taong bayan. At ang sinasabi nila, eto. Yung military, kasi ang tanong ko, ano bang meron sa military? Mamaya pag-uusapan natin yung legality nito, okay? Hindi po ito sedition. Yung naaayon lang tayo sa batas, walang masama. Pag nagsalita ka ng Marcos, resign, okay? John Vic, pakiaral ang batas. Total, SILG ka. Tinatanong, ba't hindi gumagalaw ang militar? Knowing na sinabi mismo ng kapatid ng presidente, adik yan. Walang galaw. Ang sabi kasi, okay, may nakapagsabi, para kasing walang magiging direksyon. Ha? Dahil si BP parang hindi interested maging president. So, kung gagalaw sa legal na paraan ang militar natin ayon sa konstitusyon, pero kung hindi naman ready ang vice president, wala ding patutunguhan. Lalo lang magkakagulo. Tama si BP Sara nung sinabi niya hindi nasagot. Pero hindi ko alam kung naturuan na si BP Sara or this is a go signal. Military, gawin nyo na ang sinumpaan ninyong obligasyon sa tao. Gawin nyo na kung ano ang naaayon sa konstitusyon. Because as I see it, yan po, salitang binitawan ngayon ni BP Sara is a go signal. At ako naniniwala, malapit na po maging presidente ito si BP Sara. Mamaya-maya lang po, ilalatag ko sa inyo pati yung history kung anong nangyari. Ha? Kasi yung nangyayari ngayon, this is just history repeating itself. Ano ang papel ng militar at ano ang batas patungkol dito? Mamaya po papag-usapan natin. Dito muna tayo kay BP Sara. Alam kong excited na kayo, pero ibaamoy ko eh. Mukhang talagang mukhang Merry ang Christmas. Uy! Kung hindi man Merry ang Christmas, ay sa Valentine's. Ay, ayos na. Wala nang malulunod sa baha. Wala nang mamamatay dahil sa droga. Oo, tingnan natin, okay? At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President, knowing that I am the first in line.
Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon laban sa administrasyon. Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi niyo ba nakikita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun? It's a matter of reading the budget. BP Sara, diyan ka nagkamali. For the first time, kokontrahin kita. Mali ka dyan. Hindi sa hindi nakikita ng tao. Kitang-kita na ng tao. Kaya lang, yung maiingay nasa posisyon. Siyempre, may pera dun eh. Di ba? Yung maiingay, yung iba nasa Senado. Naging noon time show yung Senado. Yung investigasyon nitong ICI. Di ba? Money talks. Pero kung pag-uusapan natin taong bayan, kitang-kita na nila yung katarantaduhang ginagawa nitong pamilyang ito. I mean, imagine ninyo. Okay, I want you to imagine this. Isipin ninyo, hindi nabuhay ang Marcos sa Pilipinas, sa Malaysia, nabuhay. Ako, I'm very, very confident na kung hindi nabuhay ang Marcos sa Pilipinas, angat tayo sa Malaysia, angat tayo sa Thailand, angat tayo sa mga bansang ito. Kasi, kahit sabihin natin na hindi lang naman Marcos ang problema eh, naging trend sila. Tinanggal nga yung diktador, ang pinalit naman. Parang ano rin. Parang hindi natin alam kung nasaltikan ng kung ano-ano. Di ba wala nangyari after dun, wala na eh. Hirap na tayong makarecover. Di ba? So isipin nyo kung wala siya, naging Malaysian tong mga to. Sarap. Mayaman siguro tayong lahat. Angat tayo. Siguro ang nakakalamang lang sa atin, Japan, Korea, Singapore. Other than that, sa Asia, lamang tayo. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Nagbabalita mula sa Mamaya pag-uusapan natin yan, yung pirma niya. Kasi po malaking bagay yan. Ihimayin natin yan isa-isa mamaya. Pero punta muna tayo dito sa next topic natin na may kuugnayan din. Eto, pag-usapan natin si Charis. Kay Charis muna tayo. Okay, mamaya dito kay Saldico. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Yan ang bagong pasabog sa latest recorded video ni dating Congressman Zaldico. Sa mga unang video niya, sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang idinidiin. Ngayon naman, idinamay ang presidential son at House Majority Leader na si Sandro Marcos. Ito mo, House Majority Leader. Hindi ko matatanggap na si Bongbong Marcos walang alam dito sa nakawang nangyayari. Kasi ang sinasabi ng iba, to the very least, tanga lang siya. Hindi niya alam yung nakawan na yan. Hindi siya mastermind. Hinayaan lang niya, hindi po pwede yun. Dahil pinsan niya nakaupo eh. Siya ang pumirma. Tapos, majority leader pa yung anak mo. Di ba? Kung alam mo may problema, gaya ng sinasabi nyo, naloko-loko, tarantado to, at sinungaling itong si Saldico, ba't inabot kayo ng 3 taon? Di dapat una pa lang. Pero imposibleng hindi ito alam ni Charis. Di ba? So ito pamilya talaga, grabe. Dilaw may sabi nito ha. Ang tatay nila magnanakaw, yung lolo si Senyor. Magnanakaw na, diktador pa. Si Bongbong Marcos magnanakaw na. Tapos yung pinsan niya magnanakaw. Tapos si Sandro magnanakaw din. Ano bang salot ginawa ninyo sa bansang Pilipinas? Kayong pamilya kayo. Ano ba talaga naiambag nyo sa Pilipinas? Tayo bang mga Pilipino, hindi pa ba tayo magigising? Ilang budol. Gusto nyo gawin nyo na namang presidente to? Tapos pag tumakbo yan, iboboto nyo, magagalit kayo sa amin pag binanata namin. Gaya nung binabanata namin si Bongbong Marcos noon, nasabi namin, adik. Dami nagalit sa amin, minura kami. Hindi raw kami DDS. Diba? Ngayon, mabubudol na naman tayo. Ito'y kitang-kita na. Ha? Wag na tayo magpapaloko sa pamilyang to, ha? Kaugnayan ng budget insertions daw mula 2023 hanggang 2025 at umano'y kickback sa flood control projects. Ayon kay Ko, aabot sa 50.9 billion pesos. Ayan ang dami 50 million. Billion. More than 50 billion, tama, di ba? Ang insertion. Mamaya ipapakita ko Marami po kasi yan eh. Papakita natin yung ebidensya.
Sos ang umano'y insertions ni Sandro. Ipinost pa ni Ko ang listahan ng mga proyekto. Kasama riyan ang ilang flood control at infrastructure projects mula Luzon hanggang Mindanao. Bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Kwento pa ni Ko, may pagkakataong nagalit pa ang Batang Marcos. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. So ang nakuha 50 billion, almost 51. So kulang ng 8 billion. 8 billion. Naku, nalilito na ako sa billion. Pasensya na, hindi pa ako nakakita ng billion ha. So, ang laki ng pera nyo, nasa 43 billion na yun. Ganyang kaswapang to si Sandra. Ay, si Charis. Agad-agad namang naglabas ng statement si Congressman Sandro. Aniya, madaling humarap sa kamera mula sa ibang bansa at magpakawala ng kasinungalingan. Ang mga banat daw ni Ko na siyang bagong kampyon ng mga DDS ay malayo sa realidad. Ayun! Tinuruan to. Tinuruan to ni pareha sila nung tatay nila. Nagtatago sa palda ni Claire. Wala na si Claire, yung influensya ni Claire nandiyan pa. Yung espiritu ni Claire nandoon sa magtatay. Diyan mo malalaman na talagang guilty sila eh. Para saan? Na-addict. Mata pa lang kita mo na. Hindi. Sabi nung tiyahin niya, addict ka. Addict yan. Pinagbibintangan mo, may anomalya sa kanya ng pagnanakaw. Insertion. Ang daming ebidensya. Ang daming nilatag na ebidensya ron. Ni Saldico. Isa lang doon. Patunayan niya ng mali. Or paimbestigahan niya yung Ilocos Norte. Ito yung insertion ko maayos. Ito pa isa. Ito. Yung mga nilista mo, papakita ko sa'yo maayos. Sa dami ng nilista ni Saldico, pwede niyang patunayan eh. Yung mga proyekto niya, wala namang masama sa insertion, basta may magandang nangyari. Ba't mo hiningi ito? Ba't mo hiningi? Actually, ito na ang pagkakataon ng Marcos na mailigtas ang kanilang pamilya sa kahiyang ito. Pagkakataon na to, binibigyan siya ni Saldico. Kasi yung ebidensyang nilatag ni Saldico, ang dami. Pagkakataon na ni Sandro patunayang mali lahat yun. Or kahit man lang ila doon. Halimbawa, sa 100 na insertion, patunayan mo lang yung 10 doon, mali. Maganda ang nangyari. May malilinis mo ang pangalan ng Marcos. Di ba? Ito'y pabor sa kanya. Ito'y binibigyan siya ni Saldico ng lusot. Pero anong ginawa niya? Ang dami niyang pwedeng ipakitang ebidensya. Sinisi nila yung DDS. Pambihira kayo. Ikaw ang nagnakaw eh. Bakit ako pagbibintangan mo? Bakit kaming mga DDS may isang maleta wala kaming nakuha? Buti sana kung may nakuha kaming kahit kalahating maleta lang eh. Pambihira. Kayong nagpakasasa sa pera. Kasalanan namin. Ang gago. Adik ka sa bagay. Adik ka talaga. Di ba? Sa dami eh. Super detailed. Mahirap yung ginawa ni Saldicong yun. Kasi detalyado. Anong ginawa mo? Tumakbo ka. Tumago ka kay Claire. Ginaya mo yung style ni Claire. Di ba? Ang babaw. Kaya nga si Claire, hindi ugaling Hindi ugaling abogado. Kasi we Filipinos, we look up to lawyers. Ako I look up to lawyers. Pagka meron kang gustong gibain, bibigyan mo ng magandang paliwanag. Pero yung ginagawa ni Claire, hindi paliwanag ng lawyer. Parang paliwanag ng pipitsuging vlogger. Bato sa DDS. Kasi pwedeng ganun eh. Di ba? Halimbawa, magnakaw ako na magnakaw. Tapos ibintang ko kay sa mga dilawan. Easy, di ba? Ito sinasabi niya, nandoon siya eh. Clear na clear. Pareha sila nung tatay nila. Yung din na sila. Andyan yun. Hindi kayo hindi ka umuwi dito. Ito sasabihin ko sa inyo. Kung gusto nyong pauwiin, kaya nyo.
Napauwi nyo nga si Tebes eh. Di ba? Nakidnap nyo nga yung tatay ni BP Sara palabas eh. Ayaw nyo lang talagang umuwi dito si Sandro. Because, kung gusto nyo, kaya nyo. O di pa uwiin nyo. Sana raw ay maalala ng publiko na walang kredibilidad si Zaldico. Malinaw daw ang kanyang interes na maglabas ng mga video para pabagsakin ang gobyerno. Ito rin daw ang taong alam mismo ng ating mga kababayan na arkitekto ng gulong ito, pero ngayon ay iniinsulto pa ang publiko sa paulit-ulit na linyang wala siyang nakuha. Ito kayo mga Marcos ang nag-iinsulto sa Pilipino. It's very obvious that you are drug addicts. Ayaw nyo magpa-drug test. Ang laki na ng ebidensya nyo sa Ghost Project. Tapos isinisisi nyo. Hindi ako naniniwalang malinis si Zaldico. Okay? Nakinabang din yan. Pero, as a witness, credible siya. Siya mismo nag-deliver sa tatay mo eh. Nagkaharap sila eh. Di ba? Eh di dapat matagal nang tinanggal niyan si Zaldico. Dapat hindi pinirmahan ng tatay mo. Wala na silang lusot dito. Ha? Itong pamilya ng magnanakaw, wala na silang lusot dito. Ang tanging landas daw na nakikita ni Ko para sa sarili ay maghasik ng gulo sa politika sa pag-asang makaligtas sa sariling kaso. Gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto sa kanyang mga krimen. Ipinunto rin ni Sandro ang pagkakatanggal ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Matatanda ang si Sandro pa ang nagmosyon noon na alisin si Ko. Hindi, pinatunayan mo lang, may galit ka kay Zaldico. Diba? Dahil kulang yung binigay niya. Why it took you 3 years to do that? Kasi nagkaunsehan na kayo sa dulo. Nagagalit na yung tatay mo. Dahil yung parte niya hindi niya nakukuha ng maayos. Dahil ikaw kulang din ng 8 billion. Ang daming pinakita eh. Ang daming ebidensya. Ikaw, anong pinapakita mong ebidensya? Wala, laway lang. Anong pinakita mong ebidensya? Wala, turo lang sa DDS. Giit pa ng presidential son, si Zaldico ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya, kaya wag daw magpapabudol. Hindi raw ito revelasyon, kundi destabilisasyon. Yan, distab. Yan na lang sinasabi. Pag nabubuking sila sa pagnanakaw nila, distab. Ang tawag doon, distab. Pag nabuking sila sa pagiging addict nila, distab. Destabilization. Hindi ba pwedeng pinapairal lang yung konstitusyon? Dahil hindi po pwedeng may presidente na addict. Hindi po pwedeng may presidente na sangkot sa napakalaking ano. Remember this, Sandro. This is the biggest anomaly in the Philippine history. It happened under your watch, under your father's watch. Dalawa kayo. And ang kaya nyo lang i-offer na explanation sa taong bayan, umuwi ka dito? Wow! Ang kaya nyo lang i-explain sa taong bayan, DDS yan, distab. Yung pagiging addict nyo na lang eh. Wala kayong mai-offer na ebidensya. Takot kayo sa drug test. Ano lang sinasabi nyong explanation? Distab. Be a man, Sandro. Nagbabalita mula sa Ito next, pakita ko sa inyo ha. Ito. Isa to doon sa ebidensyang pinakita ni Zaldico sa kanyang page mismo. Okay? Ito may check mark. Zaldico. Ito naman po ang listahan ng mga insertions ni Kong Sandro Marcos para sa 2025 GAA. Kung mapapansin nyo ay taon-taon padami ang insertions niya tuwing BICAM. Ang total ng kanyang insertion sa loob ng 3 taon ay mahigit 50 billion. Congressman lang yan. Congressman lang yan. Could you just imagine the father? Etong pinakita ko sa inyo, 2025 GAA insertions lang yan. Ang dami niya plus 50. Hindi ko na ipapakita sa inyong lahat. Sa 2025 pa lang, napakadami na. Kaya nga sabi ko, kung gusto talagang patunayan ni Sandro, eto na ang pagkakataon niya, ang daming ebidensya. Pwede mong itanggi yan eh. Oo, di ba? Kaya lang ang problema, kung totoo yan, may records po yan. Di ba? Pero kung peke yan, ang daling patunayan ni Sandro. Ang dali. Pero kung tunay, ang dali ring patunayan ni Zaldico. Public record yan eh.
May paper trail yan, may project yan. Kaya nga yung sinasabi ni Saldi ko, kasalanan ng DDS to. Ay, nako. Ako in my opinion, pangatlong generasyon na magnanakaw to si Sandro, si Charis. Kasi sa daling patunayan, wala siyang inoffer na evidence. Basta distab lang. Ang dami niyan, ang dami po niyan. 2025 lang yan, ito plus 50 pa yun. Hindi ko na kinuha lahat eh. Puntahan nyo na lang sa page si Saldi ko. Samahan nyo. Ito masasabi ko sa mga Ilocano. Ako po ay half Ilocano. At alam ko ang mga Ilocano ay matatalino. Pero kung may mga Ilocano pa diyang nabubudol, wag naman kayong tanga-tanga. Ang laki na pong problema na ibinigay ng Marcos sa ating bayan. Dahil sa tingin panatiko ninyo, ay nadadama yung buong Pilipinas. Hindi ko po iniinsulto ang mga I'm proud to be Ilocano. Bagamat ako hindi marunong magsalita. Di ba? Ang tatay ko Ilocano, yung mga tiyuhin ko Ilocano. Di ba? Hindi naman ganun dapat mag-isip. Hindi porket kapitbahay mo, kakampihan mo kahit mali. Yung ginagahasa ka ng harap-harapan. Magiging panatiko pa. Itong ginagawa ng Marcos sa atin, ito'y lantarang panggagahasa sa gitna ng araw. Ganyan po kalalaya. Because generation na yan eh. Parang sinasabi niya, hindi, basta kilala Marcos. Ano yung sinasabi ni Saldi ko? Na palaki ng palaki? Totoo po yan, hindi lang po sa pagnanakaw yan. Sa lahat po, pansinin nyo, sa lahat ng kasalanan, ganyan yan. Kasi nagkakakalyo ka, kaya mag-iingat po tayo sa mga kasalanan. Halimbawa, droga. Magsisimula yan maliit, palaki ng palaki. Pagnanakaw, palaki ng palaki. Pambababae, palaki ng palaki yan. Hindi, dadating yung panahon, hindi ka na kontento sa pambababae, maglalalaki ka na. Huwag naman gano'n, pambira. Hindi, di ba? Paano yan ang palaki ng yan? Ibang klase yan. Dati tumitingin-tingin ka lang. Ngayon, ka na, nahuhumaling ka na. Dati, tapos once a month ka na sa Pegasus. Naging weekly na. Anong punto? Ganyan talaga yung palaki-laki. At the same time, noong 2025, lalaki talaga yung bakit? Election eh. Kailangan nila ng ganito. Saldi ko, ang dami nito. Patunayan mo. Next po. Kaya naman, napapanahon itong sinabi ni Pulong Duterte. Thank you Arclight sa yung magaling to Arclight na to. Thank you sa yung cue card. Walang makitang project sa Ilocos Norte versus all accounted for projects sa Davao City. Ngayon, kayo naman magpakita ng resibo nyo, Charis. Ito yung pinupunto natin kanina pa. Kasi yung insertions na yan, ang dali yung patunayan eh. Hindi mo kailangan na ibaling sa DDS yung problema. Ako, pagbintangan mo ako ng adik, ang dali kong patunayan sa'yo eh. Gusto mo araw-araw tayong mag-drug test, ano bang mahirap doon? Sabihin siyempre, uutusan nyo presidente, eto iba to. This is more than drug test. Pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. You cannot offer an evidence but to blame the DDS. Eto, si Pulong nagpakita Sige, ito yung proyekto namin sa Davao, nakatayo. Napapakinabangan. Alam mo kung kayo gumawa lang kayo, Yan yung sinasabi kong legacy. Ito ang problema ng pamilya nyo, sumpa eh. Ang Duterte, gumalaw sila. Kami hindi panatiko. Gumawa sila yan ng proyekto na will last at papakinabangan more than their lifetime. Patay na to si Pulong. Patay na anak nito. Patay na apo niyan. Pinapakinabangan pa yung ginawa sa Davao. Ganoon si PRRD. Yung ginawa ni PRRD sa Davao, papakinabangan hanggang sa apo-apo niya. Baka hindi na natin maalala ang Duterte. Patay na mga Duterte. Pinapakinabangan pa ng Pilipino. Look at the contrast. Yung lolo nyo patay na. Anong iniwan niyang legasya sa Pilipinas? Anak na magnanakaw, apo na magnanakaw. According to Saldi ko. Ito, ay maisingit ko lang. Ako po hindi nagmamalinis dito. But to the father watching me, be very careful paano natin palalakihin yung anak natin. Ang tunay na mana na maibibigay natin sa anak natin. Ako, very ako dito. I'm really praying for this. Na ang mabibigay nating
pinakamagandang mana na may bibigay natin sa anak natin is to connect them to God, to connect them to Jesus. Para hindi magnanakaw. Kasi magkakaproblema talaga Pilipinas pagka yung anak mo at kaapu-apuhan mo. Loko-loko eh. Diba? Hindi lang naman, buong Pilipinas apektado. Malay ba nung mga taga Cebu? Malulunod sila. Dahil nagsilang yung si Marcos Sr. ng magnanakaw? Wala silang kamalay-malay. Andun sila namumuhay ng tahimik sa Cebu. Dahil yun ang iniwan ng legasya nung tatay. For 20 years kung inayos nung senior ang Pilipinas, pinapakinabangan sana natin ngayon. Diba? It's your turn, Charis. Bigay kayo ng ebidensya. Huwag puro sisi. Huwag ka parang bakla. Pakita nyo yung proyekto nyo. Nagpakita ng proyekto ang Davao, nagpakita ng proyekto si Pulong, magpakita kayo ng proyekto. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!